Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Ako po, sa hapon po ito, ako po ay labis na nagagalak na ako po ang isa sa magsasalita sa hapon na ito. Ang napili pong salita sa akin ay ang unang salita ni Jesucristo doon po sa krus noong siya ay naghihirap. Na may tema po na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Na matatagpuan po sa Lucas 22:34. Ilang bagay lamang po ang naisipalang sa atin ng Diyos. Una, ang ating Panginoong Yesus habang nakapako sa krus. Dito po, dumaranas ng matinding sakit, hirap, pagdurusa, at kalungkutan. Tumingin siya sa mga taong ililigtas niya sa tiyak na kapamakan. Habang nag-aalay siya ng buhay, kasabay nito ang laganap ng paggawa ng kasama ng lahat ng tao. Basahin ko po ang taga-Roma 1:18 hanggang sa sumusunod. Nahayag mula sa langit ang pot ng Diyos, laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan, ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay inahadlangan ng katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginagawa. Kaya't wala na silang may dadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila ipinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, sa halip naghahaka sila ng mga bagay na walang kaguluhan, kaya't nagdilim ang kanilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga angal. Tinalikuran nila ang kalulatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila pinaglikuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat purihan magpakailanman. Amen. Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mga lagang na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparanan. At sa halip ay sa kapwa babae sila ng ipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila ng pagbuman. Ginagawa nila ang mga suklam-suklam na bagay, kaya sila ipaparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang likhain ng Diyos, kilalanin ng Diyos, inayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at mga masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, at suwain sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na nararapat, na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasangayon pa sila sa mga gumagawa ng mga ito. Malinaw po dito mga kapatid, no, na makita po natin dito sa mga verse na ito na kung gaano kasama ang mga tao po dito, no, ngunit makikita po din po natin kung gaano kalaki at kalawang awa po at pag-ibig ng Diyos sa atin, na handa po siyang patawarin at linisin ang ating mga kasalanan kung tayo lamang po ay lalapit sa Kanya at magsisisi. Para po sa akin, point number 2 ay ang pagpatawad ni Jesus bilang isang halimbawa sa atin. Dito po mga kapatid, ang kanyang pagpapatawad po ay kanyang binigay para sa lahat ng tao. Ngunit po, kinakailangan po ng tao na sumampalataya, magtiwala at sumunod sa Kanya upang matamo po ang kaligtasan
ng kanyang ginagawa sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang sariling buhay, kung mga kapatid. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya bibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ang parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Dito nga po sa taga Roma 6:23, no? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mali naman po dito, no? Ang pagpapatawad ay para sa lahat ng tao sa mundo. Ang kanyang mga salita, mga kapatid, ay hindi lamang po para sa mga sundalo, pariseo at mga taong sangkot para siya ipatayin, kundi po para po sa lahat ng tao sa mundo noon hanggang sa inaga. Sabi po sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Sa mga Gawa 10:43 naman po, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Para po sa aking point number 3, Ama, patawarin mo sila. Forgiveness our sins through Christ our Lord. Ito po ang biyaya po ng Diyos, mga kapatid, na ibinigay po sa lahat ng tao. Sa kabila ng hindi po pagkilala at pagtanggap ng tao sa ating Panginoon, buong puso pa rin po siyang nagpapatawad at naghihintay sa lahat na lumapit sa Kanya. Lumapit po sa Kanya, mga kapatid. At dagdag po dito the importance of prayer. Ang ating Panginoong Jesus po, bilang ang ating tagapamagitan, ay nakikipag-usap po sa Ama para po sa mga nagkakamali sa Kanya. Hindi siya nagiganti o nagtatanim ng sama po ng loob. Bagkus po nananalangin at nakikiusap sa Ama na patawarin ng mga tao na nagpako sa Kanya sa krus at kasama po tayo din, mga kapatid, dahil sa mga kasalanan po na nagagawa po natin. Kaya tayo po, mga kapatid, pahalagahan po natin ng panalangin tulad po ng halimbawa ng ating Panginoong Yesus, kung saan sa lahat ng Kanyang pagdurusa, mga sugat, pababastos sa Kanya at paghirap ng tao, siya po ay dumudulog sa Ama at ipagtanggol pa tayo sa ating mga kamangmangan. At iniling ang kapagpatawad sa atin bilang panibagong pagkakataon po, mga kapatid. Sabi po dun sa Isaiah 1:18, halikayo at tayo ay magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo ay aking papuputiin tulad ng yelo bula. Malinaw po dito, no, mga kapatid, no? Tunay po na nagbibigay ng pag-asa ang ating Panginoon, gaano man po tayo karumi, dahil sa ating mga kasalanan. Hinisin tayo ng Panginoon, hinisin po tayo ng Diyos, sa lahat ng ating mga kalikuan. Kung tayo lamang po ay lalapit sa Kanya ng tapat. Ganyan din po ang mabasa natin sa 1 John 1:9. Kung ipapalag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo ipapatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sabi po sa Mika 7:18, wala nang ibang Diyos na katulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi na nanatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip, ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Para po sa aking point number 4, sapagkat hindi nila alam ang ginagawa nila. Binulag ang tao ng Diyos ng sanlibutan. Ipinapaalala po nito sa ating mga kapatid na
maraming tao po o maging tayo ay nabubuhay sa kasungalingan tungkol sa mundong ito na kanilang mga pagnanasa na dito lamang po nakatuon. Sabi po sa 2 Timothy 4:2, iparangal mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong paturuan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga takapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay babaling ang kanilang pagpansin sa mga katang-isip. Dagdag po dito ang not knowing the truth and committing sins po mga kapatid. Dahil sa hindi po alam ng mga tao ang katotohanan, mga kapatid, patuloy lamang ito sa paggawa ng kasalanan sa Diyos. Maliwanag po ang sinasabi sa Biblia, ngunit hindi ito pinapahalaga ng marami, bagkus sila'y bumaling sa mga aral na gusto nilang marinig. Sabi po dun sa Efesio 2:1, noong una'y patay kayo dahil sa iyong mga pagsuway at ng mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa ipapawid, ang espiritong nag-aari sa mga taong ayaw kasama sa Diyos. Sabi naman po sa 2 Corinto 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya po, mahalaga po ang pakikinig at pagbasa at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, na siyang magbibigay po sa atin ng tamang karunungan at kaalaman patungkol sa tunay na buhay na nais ng Diyos na lakaran po natin. Kaya ito po ang gabay natin ay ang mga salita po ng Diyos. Para po sa akin, point number 5, ang halaga ng pagpatawad, ang sakripisyo ni Jesus. Ang pagpapatawad ni Jesus ay naganap sa halaga ng kanyang sariling dugo at kanyang buhay na inaalay para sa mga sasampalataya sa kanya. Ang kanyang panalangin para sa awa ay binigay habang siya ay nagdurusa at naghihirap para sa mga taong kanyang pinatawad. Sabi po dun sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga ampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanyang kaparasang tayong dapat tumanggap. Para po sa akin, point number 6, ang lalim ng sakripisyo ni Jesus. Sabi po dun sa 1:15-13, walang mas dakila pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tunay na dakila ang ating Panginoon, mga kapatid, dahil binigay ang kanyang buhay po para sa atin upang tayo po ay maligtas. Sabi naman po dun sa Roma 4:25, siya ay binigay sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan at binuhay mula sa mga patay upang tayo ay mawalang sala. Tayo po mga kapatid ay makasalanan, ay inaring walang sala, banal sa kabila po nun, ang ating Panginoon naman po ay inaring may kasalanan dahil sa atin. Sabi po dun sa Lucas 19:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ng mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. Dito po mga kapatid, nalinaw po na napakatindi po ng sakripisyo ni Jesus. Sukdulang ibigay niya po ang kanyang buhay para po sa atin. Para po sa akin, point number 7, aplikasyon, magpatawad sa kapwa. Sabi po dun sa Efeso 4:32,
Maging mabait at mahabagin sa isa't isa. Magpatawaran sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya po mga kapatid, napahalaga po na tayo ay nagpapatawad. Tulad po ni Kristo, hindi po siya nagtanim ng galit, ngunit inalay niya pa po ang kanyang sarili upang tayo po ay mapatawad. Sabi naman po sa Colossians 3:13, magtiis kayo sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa. Kung ang sino man sa inyo ay may reklamo laban sa iba, magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Dito po sa Mateo 18:21-22, nang magkagayon ay lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang ulit ba dapat kong patawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? Hanggang 7 ulit? Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, hindi 7 ulit, kundi 77 ulit. Dito po may napunay, ang ibig sabihin po lamang dito, mga kapatid, ay walang katapusan na pagpapatawad po ang gagawin po natin. Tinawag po tayo ni Jesus na mamuhay ng isang buhay na pagpapatawad. Tulad ng kanyang pinakita mula sa krus, ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng Kristiyanong lakad po mga kapatid. Isa po itong refleksyon ng biyaya na pinakita sa atin ng Diyos. Para po sa aking konklusyon, ang Lucas 23:34 po ay nagpapakita ng isang larawan na matinding pagpapatawad kung saan si Jesus sa gitna ng kanyang pagdurusa ay nananalangin para sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Sabi po dun sa taga-Roma 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Yun lamang po at magandang hapon mga kapatid.